You know, ito ay Martes men, March 10, 2026. At nandito ako sa isang truck stop malapit sa border ng Canada. Dahil pabalik na tayo ng Canada men. Pupunta ako ng Montreal. Nanggaling ako ng Chicago para kunin tong load na to. Yung kargada natin na to ay de-icer, no? Aircraft de-icer na naman. Dahil nga, ewan ko, ang ganda na ng panahon pero kailangan pa rin ng de-icer. Siguro dahil sa himpapawid, freezing pa rin yung temperature. Pero dito sa baba, mga 10 Celsius na yata, men. Ganda na. Pero ayos yung ating mga placards, ang ating mga airlines, hoses, fuel tank ay nakasara. Ang ating def tank, nakasara. Ayos naman yung ating mga gulong dito. Nandiyan pa rin ang ating placards. Nakastuwang handle, nakataas ang mga legs. Ayos. Grabe. Whew. So itong load na to, dadalhin ko siya sa Montreal bukas, Miyerkules, no? Pagkatapos nun, putik, tumawag kahapon si Mr. Dispatcher. Pero okay naman yung ating mga tail lights, nakalagay ang ating placard. So yun nga, tumawag si Mr. Dispatcher. Tinatanong niya sa akin, anong plano mo? Kasi nga isang linggo na ako sa bukas, no? Isang linggo na ako sa kalsada. Nakaselyo pa rin ang ating external valve na takip. At ayos naman ang ating placard na yan. Sarado ang ating external valve. So ang uri ng ating trailer ngayon ay belly. Hindi siya sa likod. So ayun nga, sabi nga ni Mr. Dispatcher, ano ba yung sinasabi ko? Ano daw ba yung plano ko? Kasi isang linggo na nga ako bukas dito sa kalsada. Usually, umuwi na kami, di ba? Pagka slow down. Tinatanong niya ako, anong plano mo? Meron akong load papunta ng Baltimore, dyan sa Maryland, o sa Chicago ulit. Saan mo gusto pumunta? Sabi ko, saan galing yan? Sa Scarborough? Hindi, galing yan ng Montreal. So sabi ko sa kanya, kunin ko na lang yung Chicago, men. Chicago na lang, ayos na ako doon. So pagka-deliver ko ngayon sa Montreal, kukuha ako ng load doon, papunta or pabalik ng Chicago. So Biyernes ang deliver sa Chicago. So mula doon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero maganda. Dahil dire-diretso yung ating biyahe. Tapos ganito pala si Mr. Dispatcher. Kapag busy, talagang hindi siya nagpapauwi ng mga driver. Pero anyway, maghahanda muna ako dito. Tapos tabi na tayo sa border, men. Gawin natin yan. Ayos na, alis na tayo, men. Paano ba to? Seatbelt. Tingnan natin yan. Mga kalahating oras nandito na tayo sa border. Higop muna tayo ng kape, men. Cheers. Let's go. Ay, truck stop dito sa Capac, Michigan. Maraming salamat sa maayos, ligtas at mapayapang stay, man. Grabe, sarap lang tulog ko dito. Pero makulimlim. Anong temperature? 58 Fahrenheit or 13 pa lang ngayon, man. 13 Celsius. Wow. Tapos na talagang winter time. Ayos na. Kanan tayo dito.
Nandito tayo sa Interstate 69. Magpapa-eastbound tayo. Eastbound ba? Oo, eastbound. Eastbound tayo kasi yung westbound papunta ng ano yun eh. Chicago. Doon tayo sa eastbound, papunta ng Port Huron, Michigan. Kasi doon tayo tatawid sa may Sarnia, Ontario. Sarap. Kape. Kape. Sa mga kagigising lang dyan, no? Kape tayo, may pampagising. Hindi naman pampagising to, actually, ano lang to, pampakalma. Yan, ewan ko pamparelax. Pampagana, no? Para simulan natin ang ating araw ng, anong tawag doon? Productive. Sana walang traffic sa border. Putik. Martes, siguro wala naman traffic. Siguro ang traffic ngayon yung papunta ng Amerika. So nung nung Huwebes pa ako umalis. So pang-anim na araw ko na ngayon sa kalsada. Tapos yung deliver ko nga sa Montreal bukas. 7 araw na tayo nun, men. Tapos pick up tayo sa Montreal bukas. Dadalhin natin sa Chicago ng Biyernes. So sa Biyernes, 9 na araw na tayo nun. Mula sa Chicago, malamang doon na naman ako mag-weekend. Tapos mag-pick up ako sa Monday. Kung saan ko dadalhin, hindi ko pa alam. Pero yung halos yung halos buong buwan ng Pebrero, laman tayo ng kalsada, men. Actually, nung pa yun eh, bago pa lang magkatapusan ng Enero, 3rd week ng January nagsimula lahat ng, actually 2nd week eh. 2nd week ng January, nagsimula yung kalakasan ng tracking. Hanggang ngayon, malakas pa rin. So, yun nga, buong buwan ng Pebrero, saka yung huling linggo ng January, laman tayo ng kalsada. Kumbaga, kung bibilangin ko sa daliri ko, yung talagang home time ko 4 na araw lang, no, nung February. Hindi ko na sinama yung pagpapagawa kay Pete. Dahil nga trabaho naman yun, hindi naman home time yun. Tapos ngayong Marso nga, nung simula nung Marso, umalis ako last week hanggang ngayon. So 2 araw pa lang ako sa bahay ngayong buwan ng Marso. March 1 and March 2. Tama ba? Ano ba yung last week? Sandali lang 9, 8, 7, 6, 5. Oh, 4 days naman pala. Noong March 4, tapos March 5 umalis ako. So 4 days pa lang ako sa bahay ngayong buwan ng Marso. Bilis ko na pala. 110, putik. Bagalan ko muna 102 lang, or 64, 65. So yun nga, sa buong buwan ng Marso, 10 araw na, 4 na araw pa lang ako sa bahay. So, mas lamang na agad yung bilang ng araw ko sa kalsada kaysa sa bahay. Maganda yon. Dahil ito yung panahon para bumawi tayo sa mga slowdown last year saka nung nakaraang taon, no? Nung nakaraang taon, 2024 tsaka 2025. So, hindi tayo magrereklamo ngayon na lagi tayong laman ng kalsada. Tsaka nasabi ko nga, nagpagawa ko kay Pete. Dahil nung galing ako ng Winnipeg, umabot naman ako sa deadline ng annual safety nitong ating truck. Sabado yun, yung expiration niya. Nakauwi ako ng Huwebes ng gabi.
So nakapagpa-annual safety ako, nakapagpapalit ako ng dalawang torque rods dyan sa likod. Nagpalit din ako ng maxi, yung kabuuang brake chamber sa isang parte ng axle. Siguro sa passenger side, sa rear axle. Tapos, nagpapalit din ako ng mga glad hands tsaka ng receptacle, yung electrical line na tinatawag. Tapos, ano pa ba? Dami kong pinagawa kay Pete, man. Nagpapalit ako ng engine air filter. Nagpapalit ako ng cabin air filter. So, tapos, syempre, ginawa nga yung annual safety, 90-day inspection. So, madalit salita, gumastos tayo ng, hindi naman ganun kataas, $3,200, no? $3,200 Canadian yung kabuuang gastos kay Pete. Pero ngayon, ayos na siya. Wala nang problema. Kaya babawi tayo ngayon para at least kahit paano meron tayong pondo, no, para sa ating pamilya. Tsaka pondo para na rin kay Pete, para kung sakaling merong kailangan gawin sa kanya, hindi tayo maghahagilap ng pera kung saan-saan man. 'Di ba? So, ngayon, March 2027 yung expiration na naman ng ating annual safety. Nung unang kuha ko kay Pete, January yung expiration niya. Tapos naurong ng February, tapos ngayon naurong ng Marso. Kasi laging last minute ako magpagawa ng annual safety inspection. So, ayos na. Yung ating inspection ay good for another year. Yung mga 90-day inspection na lang yung kailangan natin gawin. Yung every 3 months, yung requirement ng aming company. So, cheers pa sa malakas na biyahe, men. Wala na talagang uwian to. Dahil malamang, pagdating ng Chicago, pwede ulit na bumalik ng Montreal. Or pwede rin ako pumunta somewhere west, sa Manitoba or sa kahit saan, men. Alberta, British Columbia, no? Pero yung last week, nung umalis ako ng Huwebes, nagpunta lang ako sa, Scarborough ko nag-pick up. Tapos dineliver ko siya nung Biyernes dyan sa Maumee, Ohio. Biyernes yun, men. Tapos same day, Biyernes, nagpa-tank wash ako. Pagkatapos, nag-pick up ako sa Chicago ng Monday, early morning, alas 3 ng madaling araw. So, madalit salita, nagpunta ako sa isang truck stop dyan sa may Ohio, sa Eden, Ohio. Tapos doon ako nag-spend ng weekend. Ayos naman. Tapos yun nga, nag-pick up na ako nung Sunday, or kahapon pala, Monday, ng alas 3 ng madaling araw. At eto tayo ngayon, Martes, March 10. At bukas na ang delivery nito. Hindi naman ako nagmamadali kasi alas 2 pa ng hapon yung delivery. So, madalit salita, baka magtulog ako dyan sa isang en route or baka sa Lancaster, sa my Flying J, bago dumating ng Quebec. Dahil hindi naman tayo nagmamadali. 9:55 pa lang ng umaga ngayon. Dami nating oras, men. Mahigit 12 hours ako maghihintay. Siguro mga 18 hours bago mag-deliver. Pero anyway, magdadrive muna ako. Tapos cut ko na lang to sa border, men. Gawin natin yan. Ayos namin. Dito na tayo sa border. Wala namang naging congestion o yung malalang traffic. So pipili lang tayo ng mabilis na linya. Tignan natin. Mini, mini mo.
Dito na ako sa... Saan kaya? Dito na lang. Parehas lang naman niya. Hindi naman magtatagal ng 1 oras yung mga yan. Unless, magpapalitan ng shift. Alas 10 pa lang naman. So, kunin natin ang ating mga dokumento. Manifest. Tsaka pasaporte. Ayos na. Buksan natin itong mga ilaw. Kahit maliwanag, at least. 'Di ba? Kasi baka sa labas hindi tayo nakikita eh. Ayos na. Tayo na. Ito. Good morning, officer. How are you? Where do you live? I live in Richmond Hill, Ontario. How long in the U.S.? 6 days, officer. Do you buy or receive anything over here? No, Alcohol, no tobacco? none of that, officer. What is it that you're hauling? I have Class 9 3082 Environmental Hazard Aircraft De-icing Fluid. Okay, did you go over empty or did you deliver somewhere? I delivered in Maumee, Ohio. Do you always do these kinds of loads? These months, yeah. Yeah. I think it's in demand right now. Have a good day. Thank you, officer. You as well. Ganda ni officer ah. Ayos na. Kamukha siya ni Lainey Wilson. Blondie na Ganda ng mata niya eh. Yung kumanta ng Heart Like a Truck. Shoutout sa anak ko si Isla. Paborito niya yun eh. Kamukha niya, men. Ayos yun ah. Pero sa inyong lahat na nanonood ng video na to, welcome back sa atin dito sa Sarnia, Ontario, Canada, man. Hey! Grabe ah. Anong temperature dito? Naging 46 bigla. Pero 13 Celsius pa rin. Parang malamig dito. Mag-heater nga tayo ng konti. Konti lang. So, saan kaya ako matutulog? Hindi ko alam. Pero baka sa Joyceville. Meron doon isang truck stop ng tawag ay Husky or Esso. Baka doon, hindi ko alam. Kung saan kakayanan ng ating kapangyarihang mag-drive. Yung lakas natin, no? Kung saan tayo abutin, doon tayo hihinto. 40 kilometers per hour. So, 50 pala ang limit. So, gawin natin 50. Grabe, 6 days. Actually, 5 days pa lang naman ako. Pero sinabi ko 6 days kasi sinabi ko or sinama ko yung araw ng pag-alis ko. Gabi naman ako dumating dito noon kaya hindi dapat counted pero counted na rin yun. So 6 days na pala talaga tayo. Bukas nga ikapitong araw. Mismo, ganun na nga yun. Uy, 50 lang dito. Naka 60 na ako. Sarnia, men. Sarnia. Ano kaya ang ibig sabihin ng Sarnia? Alam ko ano yan eh. First Nation na pangalan. Uy, 50 lang dito. Naka 65 na ako. Ito 70. 70 na tayo, men. Ayos, at least hindi masyadong traffic.
I mean, hindi tayo na traffic. Very light yung mga sasakyan. Siguro lahat sila nagpuntahan ng Amerika. Sa tulay, nakita ko medyo kalahati ng tulay okupado na ng mga truck. So lahat sila siguro papunta ng Amerika. Ngayon, sa bukas, pabalik naman tayo ng Amerika. Siguro makakatawid ako Huwebes na. Ewan ko kung aabot ako sa bukas, pabalik ng Amerika. Wala na namang traffic noon kasi lahat pabalik na ng Canada dahil weekend. Ganun lang naman ang cycle, man. Ito 100 na. So yung dati kong company, nasa likod ko. Bilis to ah. Gawin natin tong 104 or 64 km or 64 miles per hour. Maganda yung ating fuel economy kapag gano'n lang yung ating takbuhan, ano? Pumapalo siya ng 7.5 miles per hour or 7.5 miles per gallon or mahigit pa. So 64 lang tayo. Actually, kahit mag 63 lang ako eh. Yung pinaka-optimize talaga, optimal. Ang pinaka-optimize talaga yung 63. Sa tingin ko kasi yun yung nasa gitna ng ano, kulay green. Ito ang aming RPM, itong truck na to. Si Pete, meron siyang tatlong kulay green na bar. Parang bar ng signal ng cellphone or battery ng cellphone. So meron siyang tatlong ganon. Kapag nandun ka sa gitna ng mga bar na yon, yun yung pinaka magandang fuel economy. So ngayon 62 or 100 kilometers per hour ang takbo ko. Eh nandun siya sa nasa gitna siya pero nasa pinakadulo siya ng sa kaliwa. Parang kasi simula lang niyang pumunta sa kulay o sa gitna, no? So kung gagawin ko siyang 63, talagang gitnang-gitna siya. So ito na lang tayo 63. Yan, gitnang-gitna. So yan yung sinasabi kong mga marker. Yung RPM natin ay nasa gitna lang ng mga kulay green na bar na yan. At yan ang pinakamainam para makamit natin yung mataas na fuel economy, no? Dahil nga ang kasalukuyang speed natin ay 103. Sinet natin yung ating cruise control sa 63 miles per hour. Kaya ang ating fuel economy sa kasalukuyan ay 8 miles per gallon. Ayos na yan. Dami ko na naman pinagsasasabi. Dami mong alam, Kaloy. Pero anyway, no, dito ko na muna tatapusin ang video na to. Parang medyo mahaba na. So sa inyong lahat na sumama sa akin sa araw ng Martes na to, no, March 10, 2026. Maraming salamat sa oras at panahon mo, man. Mag-iingat ka palagi na. I'll see you on the back haul. Peace.